Yeshua sa darating na milenyo. Amen po ba mga kapatid? So ibig sabihin, ganito na lang po siguro tayo. Ngayong araw na ito, maging relax tayo. At happy lang, sabi nga ni Pastora. Tingnan natin kung tayo maghahapunan sa tamang oras. Siguro naman mabigat siyang bibingka na yan. Mga kapatid, nagpa-fasting nga tayo, tapos di ba? Paminsan-minsan maghuhutumin naman natin yung ating mga sarili. Ang sabi ng Galatians chapter 3, verse 29, and by the way, ang share ko po ay the importance of Hebrew roots connection. The importance of Hebrew roots connection. Kasi yung fullness of time, tsaka yung Hebrew roots connection, importante yun mga kapatid. Kasi dapat malaman mo natin na kasama ho mga kapatid sa fullness of time na ang mga anak ni Yahweh ay manumbalik sa Kanya. Remember, may dalawang propeta na isusugo si Yahweh. Ang sabi nga sa Revelation, dinidescribe si Moses at si Elijah. At kanina nabasa ho ni Pastora, yung Matthew chapter 17, Pastora, yung Transfiguration, ang nagpakita kay Yeshua ay si Elijah at saka si Moshe or si Moses. Ibig sabihin mga kapatid, ang spirito na meron dapat ang church ngayon ay spirito ni Moses at spirito ni Elias. Ang spirito ni Moses ay nagtuturo ng batas at ang spirito ni Elias ay ang nagtuturo kung paano manumbalik sa batas na kanyang tinalikuran. Kasi ang ibig sabihin, ang preaching ni Elijah is repentance. At alam naman natin na ang repentance, mga kapatid, sa Hebrew ay teshuvah. Hindi sapat yung salitang repentance. Kasi ang teshuvah ay hindi lang repentance, kundi return. Kasi sa 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay pagsuway sa batas. Para malaman ko kung ano ang kasalanan, kailangan malaman mo kung ano ang kasalanan ayon sa Biblia. Kasi pag ang kasalanan ay ayon lang sa definition mo, pwedeng magkamali tayo. Dapat, ano ba yung kasalanan ayon sa Biblia? At ayon sa Biblia, 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay pagsuway sa batas. Kaya nga ang pagsisisi ay panunumbalik doon sa batas na kanyang sinuway. Amen po ba mga kapatid? Kaya hindi sapat mga kapatid, natanggapin lang si Yeshua, si Jesus as Lord and Savior, period. Kailangan yung tao, kaya nga tayo ng go. Hayo tayo ng hayo. Kasi ang sinasabi ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go. Pero nakalimutan natin yung salitang turuan nyo sila. Hindi pwedeng hayo ng hayo. Hindi pwedeng share ng share. Then what? Ano nang gagawin mo dyan sa mga taong nagsisitanggap sa Panginoon? Tuturuan mo rin sila humayo. Anong natutunan nila? Humayo, mag-share. Tapos hindi naman nila natutunan ang batas ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Ang tawag nga natin doon, discipleship. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang totoong discipleship ay ituro sa tao kung ano ang mga bagay na tinalikuran niya sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dito ngayong araw, titingnan natin yung kahalagahan mga kapatid ng Hebrew Roots Connection. Nung minsan nagtanong si Pastor Ramil, ang sabi niya gano'n, saan ang pilgrimage niyo? Diba? Siyempre ako, saan nga ba? Diba? Siyempre, pag sinabing pilgrimage, alam natin mga kapatid, ang Buddhism, alam natin ang Hinduism, may mga lugar sila na pinanggalingan. Kayo, ang Christianity, saan sila galing? Sa Roma? Siyempre hindi. Sa Israel. Yun ang ating root, yun ang ating ugat, yun ang ating pinagbuhatan. Pero bakit ang reliyon, ang Kristyanismo na ating ina-apply at pinapractice ngayon ay hindi mukhang galing ng Israel, mukhang galing ng Western, mukhang mga kapatid, kahit si Jesus Christ na nakapako sa krus, hindi siya mukhang Hudyo, mukha siyang bakla. Di ba? Sorry. Hindi siya mukhang Hudyo, mga kapatid. Kundi anong itsura niya, mga kapatid? Mukha ho siya, mga kapatid, Europeo. Amen ba? Di ba, ang tawag mo doon, mga kapatid, isa siyang tao na nangangalirang, payat na payat, nakapako sa krus, sexy ang tangos ng ilong, pero sa totoo lang, kung ganyan kapayat ang Kristo nyo, baka madaganan siya ng krus na kanyang pinapasan. Tandaan nyo ang Kristo na tinanggap nyo, isang alwagi, isang karpintero, batak sa trabaho. Kaya nung pinasan niya ang krus, walang nangyari sa kanya kasi malalaki ang kanyang muscle. Amen o ba? Amen! Tandaan natin mga kapatid na mga alwagi noon, pero saan silang
nagtatrabaho, wala akong mga power saw noon, wala mga power equipments noon. So, ibig sabihin, doon pa lang sa Kristo na tinanggap ng tao, may mali na. Amen ho ba mga kapatid? Amen! Kaya nga po, lilinawin po natin yan. Handa na po ba kayo? Nabusog ba kayo? Siya nawa. Galatians chapter 3 verse 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seeds and heirs according to the promise. Yung mga talatang yan, hindi natin pinapansin yan. Kasi madalas mga kapatid, talo na natin yan. Tingnan nyo, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Hindi ka naman Hudyo. Hindi ka naman isinilang sa Israel. And how come na ikaw ay mapapabilang sa lahi ni Abraham? Ibig sabihin dyan pa lang dapat nag-iisip na tayo na ang mga Kristiyano nagtatayo ng kanya-kanyang denominasyon na wala ang ugat sa Israel. Na yun po kasi pag tinoyo ang isang pastor, magsishare, di ba? Ano ba mga pastor? Di ba ganito yan? Tinawag, tinopak, tinulak. Di ba? Kaya ang daming church ngayon eh. Di ba yung iba tinopak lang, tinulak. Magtatayo kaya ang Pilipinas mga kapatid ay lugar kung saan merong napakasaganang lupain sa mga kulto. Kahit saan ka mga kapatid pumunta, may mga churches. Kasi malamang yung pastor doon, tinopak, tinoyo. Nagtayo rin siya ng sariling samahan. Amen ba? Pero dapat ang samahan na itatayo mo na ugat sa Israel. Amen. Papangalanan mo ng sarili mong pangalan, walang problema ron. Pero yung mga practices, kung ano yung maisipan mo, kung ano yung interpretasyon nyo, tandaan natin ang Biblia, mga kapatid. Ang sabi ng Romans chapter 9, verse 4 to 5. Sabi po rito, the people of Israel, theirs is the adoption to sonship. Ang claim natin, I accepted the Lord Jesus Christ, so ako ay anak ng Diyos. Kung natin kalilimutan ng Israel, ang siyang unang tinawag na anak ng Diyos. Amen po mga kapatid? There's the divine glory, the covenant, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. And even the way how to worship God, dapat makaugat yan sa Biblia. Hindi yun yung gusto mo, hindi yung alam mo, kasi ang tamang pagsamba ay nakaugat sa Torah, sa salita ng Panginoon. Kaya kung titingnan yung mga kapatid, kung tatagalugin natin yan, ibig sabihin, sa Kanya ibinigay mga kapatid, ito yung tipan, yung kautusan, yung mga propeta. Mga kapatid, ibig sabihin, tagalugin mo natin. Hindi pa po pala tapos. Sige po. Tagalog. Verse 5, sorry. Theirs are the patriarchs. And who are the patriarchs? Abraham, Isaac, and Jacob. Amen po ba mga kapatid? Tandaan natin, walang Jerusalem sa Pilipinas. Kahit kailan na hindi magkakaroon ng Jerusalem sa Pilipinas, kahit kailan hindi papalitan ng Pilipinas ang bansang Israel, kahit ang church nyo, kahit ang church ko. Dahil ang tawag dyan, replacement theology. Amen po ba mga kapatid? Tingnan nyo, pati yung mga theology natin, mga kapatid, ay mga teolohiya ng mga taga-Western. Dispensationalism. Ibig sabihin mga kapatid, dito natin, alam niyo, marami pa tayong uugatin. Ayoko na itong masyadong, kasi para itong mga kapatid, pagkaukaw sa bahay ng bubuyog. Baka marami. Pero mga kapatid, ito yung mga pag-iisipan natin. Kung ano ba talaga yung mga teolohiya na nauugat sa Torah. Tingnan niyo mga kapatid. The patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah. Ibig sabihin mga kapatid, ang Mesias ay galing ng Israel. He is a Jewish Messiah, an eating kosher Messiah. Mga kapatid, a seat-wearing Messiah. Ibig sabihin mga kapatid, isa siyang Mesias na galing ng Israel. Hindi po siya kumakain ng baboy, nagsasabat po siya mga kapatid. At kahit kailan hindi niya itinuro na linggo na ang Sabat. He is a feast, mga kapatid, kumbaga, loving Messiah. Amen mga kapatid. Lagi natin sinasabi, gayahin mo si Yeshua. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 11 verse 1, tularan niyo ako. Sabi ni Pablo, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Anong tinutularan mo kay Kristo? Ang tinutularan natin daw kay Kristo, kabutihan, kabaitan, etc. Pero sa totoo lang, ang dapat tularan sa Kanya, yung mga practices niya, nagsasyabat siya, nag-feast mo siya.
Kumakain ho siya ng kusye. Amen ho ba mga kapatid? Kahit kailan hindi niya itinuro na ang bawal sa Biblia ay pwede na. Tayo na nga nagturo noon ayon sa abot ng ating mga paniniwala at pananampalataya. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi gusto natin ang Biblia ay mag-adjust sa ating kultura. Mali ho yun. Nakikidiyos ka lang sa Israel, ikaw ang mag-adjust. Ako ang dapat mag-adjust. Amen ho ba mga kapatid? Palakpakan mo muna natin siya. Kaya nga mga kapatid, kung babasahin natin ang Matthew chapter 1 to 5 mga kapatid, malinaw. Nililinaw po mga kapatid na galing po siya sa lahi ni Huda at ang kanyang nanay naman ay galing sa lahi ni Levi. Kasi Yeshua mga kapatid ay isang propeta, siya po mga kapatid ay isang pare, at siya po isang hari. Amen po mga kapatid, priest, prophet, and king. Amen po mga kapatid. Kaya nga salamat sa Ama sapagkat nakilala natin siya. Dahil bakit? In the fullness of time, dahil pagsilang ni Yeshua, pinrapisay niya na masisira ang templo. Dahil pag hindi, mga kapatid, si Yeshua ay isinilang at nasira ang templo, wala tayong magiging kaugnayan sa Israel. Kailangan mo pumunta ng Israel, but because of Yeshua, at nasira yung templo, siya ang ating pare, siya ang ating saserdote, siya ang ating propeta, siya ang ating hari, kaya nakakapag-celebrate tayo ng malaya ng feast. Nakakapagsyapa tayo kahit saan lugar tayo naroon. Amen o mga kapatid? Yung sinasabi ni Pastor Ramil na nasi-celebrate natin ng feast prophetically. Amen o mga kapatid? Kasi sa totoo lang, hindi ka pwedeng mag-feast nang hindi sa Israel mo ginaganap. Bagamat 3 feast, kailangan umaakyat ka doon. Pero karamihan ng feast, karamihan ng paghahandog sa templo lang dapat ginagawa. Amen ho ba mga kapatid? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ang tawag natin dyan, grace. Amen. Sa Tagalog mga kapatid, meron ba akong Tagalog yun? Sabi ng Tagalog, sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Di ba? Yan ang claim natin. Anak ka ng Diyos, anak ko ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng karapatan. Nakalimutan natin na bago mo ang kini ng karapatan na yan, ibinigay yan ng Panginoon sa Israel. Amen ho ba? Kasi nga bakit? Kasi dapat maunawaan natin yung Hebrew. Actually, yung salitang Hebrew mga kapatid, ang ibig sabihin niya ay tumawid. Si Abraham mga kapatid ay hindi ho siya Hudyo, kundi isa ho siyang taga Mesopotamia. Tumawid ho siya ng Euphrates. Kaya ang tawag sa kanya sa Genesis chapter 14 verse 13, ang Hebreo si Abraham. Nauna mga kapatid, galing sa salahi ni Eber. Pangalawa mga kapatid, dahil nga siya tumawid na crossover, kaya siya ay Hebrew. Amen ho mga kapatid. Kaya tayo, hindi ho tayo Hudyo. Ang tawag sa atin, Hebrew. Sabihin nga natin, ako'y Hebreo. Amen ho mga kapatid, ako'y Hebreo. Kasi tumatawid ka. Tumawid tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Tumawid tayo sa mga gawaing pagano patungo sa tunay na gawain ng ating Ama na nasa langit. Maliban kung nakatawid ka nga talaga. Maliban kung nakatawid nga talaga ako. Ang sabi nyo rito, pinakita rin niya sa kanila ang kanyang kalwalatian. Alam niyo yung kalwalatian, Shekinah glory. Ang sabi ganoon, pag ang kalwalatian ng Panginoon nasa tabernakulo, di ba? Hindi sila gagalaw. Pag umangat ang kalwalatian, tsaka lang sila gagalaw. Amen po mga kapatid. Kaya dito, sa kanila nakipagtipan, hindi sa Pilipinas, hindi sa mga Romano, sa kanila. Amen po ba? Kaso ngayon, tingnan nyo, mayroong mga digmaan na nangyayari ngayon. Digmaan sa spirito. Dahil bakit? Labanan ito ni Arkanghel Miguel at labanan ito mga kapatid ng Diablo. May nangyayaring digmaan sa Israel between Hamas and Israel at meron din digmaan na nangyayari sa church between anti-Semitism at between mga kapatid sa mga Messianic people. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Amen. Kami personally, nung diniklara ho namin na kami lalakad na ng Torah, alam nyo, kami naninirahan, ang church ho namin ay 60 taon na nakatayo ho sa isang lupa. Nung diniklara ho namin na hindi na ho kami magki-Christmas, yun sa awa ng Panginoon, binigyan ho kami ng deadline. At ngayong 2023 mga kapatid, December 31, yun ang huling araw namin sa church. Dahil lang sa hindi na kami nagki-Christmas. Pero dahil doon mga kapatid, nagpakita pa rin po ako ng nagpakita pa rin po ako ng pakikipagkaibigan, pagpapasakot. Ako pa nga ho'y nagtatatlo ng lechon.
Kahit hindi na ako kumakain ng baboy, kasi para lang sila pagbigyan sa kanilang Christmas party. Pero mga kapatid, talagang ginipit po kami. Ang sabi po sa amin, kahit wala kayong irenta sa inyong lupa, basta susunod lang kayo sa statement of faith namin. Sorry. Isa sa statement of faith nila, kailangan mag-celebrate kami ng Christmas. So we'd rather to worship Yahweh sa ilalim ng puno kaysa pumirma doon. Amen po mga kapatid. Palakpakan din natin siya. Kasi ito ang panahon ng pagpili. Ito ang panahon na kung saan ang spirito na taglay mo, dapat spirito ni Moses. Hindi ka pwedeng nagdadalawang isip. Hindi ka pwedeng, hindi mo alam ang ginagawa mo. Kailangan meron kang spirito ni Moses na kung saan spirito ng deliverer. Ibig sabihin, spirito ng tagapagtawid. Hindi ka lang tatawid mag-isa, kundi nakikita mo ang iyong bayan, itatawid mo sila mula sa Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan. Itong spirito ni Elias, na kung saan mga kapatid, hindi ka matatakot mag-preach ng katotohanan na para ang tao ay manumbalik sa Diyos. Tayong mga pastor, ilang taon na tayo na laging nagpapakyut. Puro pakyut tayo, di ba? Ibig sabihin, nagpipreach tayo ng mga cute preaching, nagpipreach tayo ng mga pang-aliw na preaching, kulang na lang tumambling tayo, kumain tayo ng apoy, para lang mapahalakak natin ang tao. Mga kapatid, ito na ang panahon ng pangangaral, ng totoong pangangaral. Ang messianic faith, mga kapatid, ay hindi pwede sa pa-cute preaching. Kailangan handa ka, mga kapatid, na hindi tatawid maiiwan. Amen po ba, mga kapatid? Ang hindi makikinig, mga kapatid, ang sabi ng Biblia ay mapipinsala. Kasi nasanay po tayo sa church group, nasanay po tayo sa pampaparami, kaya ang lahat ng sinasabi natin, kailangan friendly. Kaya nga, di ba, mayroong mga book na sinulat, lalo na si Barna. Ang sinulat niyang libro, mga kapatid, ay The User-Friendly Church. Wow! The User-Friendly Church. Ibig sabihin, mga kapatid, ito isang uri ng church na dapat, mga kapatid, friendly. May kayang preaching. May kayang preaching. Kailangan, mga kapatid, di ba, ang pastor ay hindi sobrang tanda, hindi sobrang bata, hindi sobrang pangit, hindi sobrang guwapo. Ibig sabihin, mga kapatid, nakakatawa na ngayon, mga kapatid, ang church. Kailangan baguhin ang ilaw. Kailangan ng kantahan nakakaaliw. Mga kapatid, hindi yan ang church ng Panginoon. Dapat ang tao turuan na maghabol sa Diyos kaysa sila ang habulin ng Diyos. Let the people know that they need God. Amen po ba, mga kapatid? Dapat ma-realize ng tao na ang sabi ng Biblia, those who seek me, they will find me. Anong ginagawa ng maraming miyembro ngayon? 10 taon na sa church, inuuto-uto mo pa rin magsimba ka na. Cutie-cutie. Diba? Yan ang mga pastor ngayon. Bibisitahin mo, dapat ang mga church member, mga kapatid, kailangan bisitahin yung may sakit, kailangan aliwin ang mga nadidiscourage, pero sa totoo lang, paano magiging warrior yan? Ang suot diaper. Kasi ikaw, pastor, yan ang ginagawa mo. Amen! Yung bang mga miyembro na yan ay dinadamitan mo ng mga baluti o dinadamitan mo ng damit pang bata. Sabi nga ni Pastor Ramil, mahirap makipagdigma na maraming anak na maliliit. Mahirap makipagdigma na kung saan may mga pasusuhin ka pa. Kasi hindi ko makakalimutan yung kwento niya yun. Meron daw isang nakipaglaban, sa isang kamay yung anak niya. Nakikipag-espada, ang galing ng magulang, pero mamamatay rin siya. Pero kung yung bata pa naturuan ng lumaban, anak yun ng espada, lalaban tayo. Amen po ba, mga kapatid? Mula noon, nagtanda ko ako. Sinikap kong turuan yung mga anak ko, anak, bawal ang pagkain ito. Anak, ang pananambahan ni ganitong araw. Anak, ganiri ang ganiri. Ngayon na yung anak ko, mga kapatid, 14 anyos na yung panganay, yung aking bunso ay 12 anyos. Confident kami. Hindi sila kakain ng pinagpabahawal ni Yahweh kahit saan sila magpunta. Amen mo ba, mga kapatid? Kasi alam niyo kung bakit? Dapat tinitrain natin ang ating mga miyembro to be a warrior, to be warriors for the Lord. Amen! Hallelujah! Next. Sabi ng Zechariah chapter 8 verse 23, Adonai Tsebaoth says, when the time comes, then we'll take hope.
10 men will take hold, speaking all the languages of the nations, will grab hold of the cloak of a Jew and say, we want to go with you because we have heard that God is with you. This is now the time. Are you waiting for another revival? Ang revival, mga kapatid, hindi na siya pangungunahan ng isang preacher na kung saan libo-libo ang papasok sa church. Hindi. Ang revival ngayon, mga kapatid, yung tao manunumbalik sa Torah kahit pa isa-isa lang. Ang ginagawa ngayon ng Panginoon, yung mga mega churches, humuhugot siya ng mga Torah seeker, Torah obedient people. Amen ho ba, mga kapatid? Amen! Yan ang revival na ginagawa ngayon ng Panginoon. Kasi ang hinahanap ng Panginoon ay pusong masunurin. Thy will be done. Amen. Amen. Ang sabi ng Tagalog, maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem. Saan pupunta? Uuwi. Uuwi. Amen ho ba, mga kapatid? Sabihin nyo nga, uuwi. Uuwi. Hallelujah. Upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat at upang humingi sa Kanya ng pagpapala. Sa araw na iyon, 10 dayuhan na makikiusap sa bawat Hudyo na isama sila sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, huwag kayong matakot na ang inyong pagsamba, ang inyong mga sinusuot ay parang Hudyo. Sasabihin nyo, bakit hindi naman ako Hudyo? Hindi naman namin kultura yan. Bakit? Ang kultura, oo, hindi lahat ng kultura ng Hudyo ay galing sa Biblia. Alam natin ang Rosh Hashanah, ang New Year, mga kapatid, ay hindi naman talaga dapat sa araw mga kapatid ng feasto, ng Rosh Hashanah, ng Feast of Trumpet. Hindi naman talaga dapat. Dapat ang New Year, mga kapatid, ay nasa Passover. Amen. So, siyempre, alam natin, ginagalang natin sila. Pero sa ating mga kapatid, ang tinitingnan natin dito, kung ano yung nasa Torah. Amen ho ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung titingnan natin, huwag tayong mahiya. Huwag natin ikahiya, mga kapatid. Ang kanilang kultura galing sa Biblia. Ang pagtutuli sa ika-8 araw, hindi nila imbensyon. Turo yan ng Biblia. Kaya nga si Abraham, 90 years old na siya nung natuli siya kasi covenant yan. Amen o ba, mga kapatid? At yung sumunod na lahi, sa oras, sa ika-8 araw na sila tinutuli. Halimbawa, mga kapatid, hindi pwedeng sipingan ng lalaki ang kanyang asawa pag mayroong menstruation. Hindi lang yan kultura ng Biblia, utos yan ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Kaya ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi mong kultura ng Hudyo, karamihan dyan hango sa salita ng Diyos, utos ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Hindi ako kumakain ng ganyan. Hindi sila kumakain yan. Ako kahit ano pwede kong kainin, mga kapatid. Hindi ko silang nag-invento noon. Leviticus chapter 11. Ay hindi Sabado ang aming pagsamba, hindi Shabbat ang aming pagsamba, kundi ganito, mga kapatid, kahit anong araw, pwede nating sambahin ng Panginoon, pero kahit kailan, hindi niya binago ang araw ng Sabat. Amen ho ba, mga kapatid? Amen ho ba? Palakpakan mo natin sila. Ezekiel chapter 37, verse 15 to 17. The word of Adonai came to me. You human being, take one stick. Nakita niyo po yun? Kasi nga, mga kapatid, ang Israel at ang Huda, lagi mo silang nag-aaway. Alam naman naman natin, yung 10 tribes sa yung 2 tribes, yung 2 tribes, mga kapatid, lagi rin silang nag-aaway. Pero sabi ganun, darating yung panahon, ito po yung sabi, take one stick and write on it for Yehuda and those joined with him among the people of Israel. Next, take another stick and write on it for Joseph, the stick of Ephraim, and all the house of Israel who are joined with him. Finally, bring them together into a single stick so that they become one in your hand. So, dalawang stick, yung tribe of Judah at yung tribe ng mga kapatid ng Israel o yung 10 tribes, pagsasamahin. Sabi sa Tagalog, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng isang putol na kahoy at sulatan mo ng ang kaharian ng Huda. Pagkatapos kumuha ka ng isa pa at sulatan mo naman ang kaharian ng Israel. Pagkaraan noon, pagdugtungin mo ito na parang iisa ang hawak mo. So, ang magiging itsura po niyan, please, next slide. Ganito po ang mangyayari niyan. So, ganyan po ang mangyayari. Isusulat, tapos hahawakan mo siya na parang mag-isa. Kailan mo natupad ang prophecy na yan, mga kapatid? Yung 2 tribe
Yun yung Kingdom of Judah at Kingdom of Israel. Nung 537 BCE, nung alam mo natin na nabihag ko sila galing ng Babylonia, nung ibinalik ko sila ng Israel, kasi sa First Kings, Second Kings, lagi silang nag-aaway. Pero nung nabihag sila mga kapatid, at nung umuwi sila, hindi na sila 2 tribo, kundi sila isa na. Amen po ba mga kapatid? Pastor, bakit mo sinasabi yan? Kasi ang gusto ko sabihin, nakahula na yan na magkakaroon po ng pagkakaisa. Kaya tayo mga kapatid, naniniwala kung kabilang tayo sa Israel. Kasi ang ibig sabihin din ng salitang Israel ay Gentiles, nations. Amen mo mga kapatid? Kaya nga, ganito po yan. Kaya nung 537 BCE mga kapatid, natupad po yan. Dito naman sa modern times mga kapatid, alam po natin na nung 1919, kailan nabuo ang Israel mga kapatid? Nabuo ang Israel noong 1948. Pero lingid sa ating balita, lingid sa ating kaalaman na 1919 pa lang, nag-e-effort na ho sila na bumalik sa kanilang lupa. Sige, next slide please. Tingnan niyo ho ito. According to the biblical book of Ezra, construction of the Second Temple, yun yung nag-unite sa kanila. In Jerusalem began 537 BC. So natupad ho yung mga kapatid na yung dalawa magiging isa. Amen ho ba mga kapatid? Pastor, ano yung Hebrew roots connection natin? Ibig sabihin, kailangan mo na rin maging isa kay Yeshua. Doon sa pinagmulan ng ating pananampalataya. Amen ho ba? Kung sila nga hati, pinag-iisa na ng Panginoon, dapat in the fullness of time, ito yung panahon. Wala na tayong revival, wala na tayong move na hinihintay pa. Sabi nga ni Pastor Ramil, ito na yung last move. Bakit? Kasi uwian na. Balik ka na. Babalik ka na sa Jerusalem. Ibig sabihin, yung truth na isasagawa mo. Amen ho ba mga kapatid? Ang sabi ng Jeremiah chapter 6 verse 16, manumbalik kayo. Amen ho ba mga kapatid? Pastor, babalik tayo ng Israel. Hindi mo kailangan literally bumalik sa Israel. Ako kasi ito ang Bible ko. Sa Bible. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Ang sabi ho rito mga, next po. Ayan ho yung mga group of people, 1919 ho yan, yung Jewish Brigade, nag-pass over ho sila sa Jerusalem. They tried their best. Kasi nga nangalat sila. Kailan sila uli nangalat? Di ba naipon na sila nung Second Temple? Ano nangyari? After Yeshua HaMashiach, alam naman natin, tinuluyan ng gibain yung templo. Nangalat na naman sila. Ibig sabihin, nagkasala na naman sila. Paulit-ulit lang. Pangangalatin na naman sila. Pagkatapos sila mangalat, nag-effort na naman po sila. Nagsisi hanggang sa nagsisikap na naman sila bumalik sa kanilang lupain. The surviving Zionist organization under the leadership of Chaim Weizmann undertook a major effort to increase the Jewish population in Palestine while continuing to search for political assistance. By the 1800s, fewer than 25,000 Jews still live in their ancient homeland. Kahit doon sila nakatira, pero hindi pa rin mga kapatid matawag na bansa nila iyon. Amen ho ba mga kapatid? Alam naman natin yung Ottoman Empire, ito yung mga Turks. So hindi na natin lalaliman dyan mga kapatid. Please, next slide please. Kailangan natin madaliin. Total, may copy naman yan. Gusto natin mag-review. Kilala niyo ba yung dalawang yan? Yan ho si David Ben-Gurion at saka si Golda Meir. Mga kapatid, isang lalaki, isang babae, pero mga girador ho yan, mga warriors ho yan mga kapatid. Ibig sabihin, mga palaban ho yan. Dapat ang spirito ng Messianic palaban. Ang spirito ng Messianic mga kapatid, hindi bumibigay mga kapatid sa pagsubok o sa pagtukso mga kapatid. Sabihin na natin na hindi nagko-compromise. Ang isang puso ng Messianic, hindi compromising, thy will be done. Amen po ba? Kaya kami mga kapatid, sinisikap po namin na mag-feast sa araw at oras na kung saan meron po tayong Hebcal, may Hebrew calendar, sinisikap po natin. Marami po tayong kapatid, kaya mahirap po ako maging pastor. Kasi isa sa pinipreach ko, mga anak, kayong mga kag-graduate pa lang, ang hahanapin yung trabaho, yung walang pasok ng Sabado. Mahirap po ako maging pastor. Lahat ho ng gumraduate sa amin, nasa isip na nila yun, na hindi ako maghahanap ng trabaho na mayroong pasok ng Sabado.
Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako, pero gayahin natin ang salita ng Panginoon para ma-honor si Yahweh sa araw ng Sabat. Mahirap kasi ang trabaho ng pastor, itinatawid mo yung tao. Ang trabaho ng pastor, gusto mo yung tao maligtas. Hindi yung matanggap niya yung comfort, pero alam mo naman sa bandang uli, hindi naman siya sumusunod. Mga kapatid, yung mga nakaupo dyan, konti sila ngayon, yung naghatid sa akin. Mga kapatid, ang laki ng kanyang sinusweldo. Siya nang nagdidiman ng kanyang day off. Meron kami isang kapatid, ang kanyang kurso ay HRM. Ang daming, alam naman natin ang HRM, mga kapatid. Kung kailan Sabado at Linggo, doon. Amen ba? Alam niyo, nagsikap siya maghanap ng trabaho, hindi niya tinanggap. Ngayon alam mo kung nasaan na siya, nasa bangko siya. Siguro sasabihin yung pastor, extreme. Yes, ganun ang pagsunod sa Panginoon na extreme. Di ba sabi nga ni Yeshua, pag meron siya nagpalakad ng 1,000,000, lumakad ka ng doble. Kaya nga mga kapatid, hindi biro ang trabaho ng pastor. Kasi kami ang magiging banig patungo sa impyerno sa inyong mga buhay kung pagbubulahin lang namin kayo. Yun ang hirap. Kapag ang dala-dala mong mensahe ay mensahe, mga kapatid, ni Moshe, ni Moses, at mensahe ni Elias. Maliban na lang kung ang dala-dala nating mensahe ay mensahe ni Balaam. Amen ho ba? Amen! 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 Diyos! Anong spirit ang gusto nating lakaran? Mga kapatid, kaya nga ito mga kapatid, hindi ito paramihan. Hindi ito mga kapatid, isang reliyon na kung saan paramihan, pabilisan ng hindi. Mga kapatid, sabi nga ni Pastora kanina, fullness of time, salaan po ito. Salaan ito mga kapatid. Kasi ang tawag sa inyo, kung Messianic people kayo, ang tawag sa inyo, set apart people. At ang set apart people, may set apart food. Ang set apart people ay may set apart day kung saan siya nag-worship. Amen mo ba? Oh, hallelujah! Palapakan nga po natin siya. The meaning of holiness, mga kapatid, or being holy is set apart. Pag walang set apartness, that is not holiness. Ba't ganyan kayo? Hindi kayo kumakain yan. Set. Hindi yung banal-banalan. Amen o mga kapatid? Hindi yung magiging hipokrito. Yan ay pagsunod sa Panginoon. Kaya nga dyan mo mararanasan ng anti-Semitism. Kaya nga mga kapatid, yung mga anak namin, marami sa amin nagbibigay ng pagkain. Ang unang tanong ng mga anak ko, Daddy, ano kaya ang sahog nito? Anak, hindi ko rin alam. Ang sabi ng Biblia, ipagpasalamat mo. Pero bago natin ipagpasalamat, tingnan muna natin. Kaya doon sa compound namin, sa aming mga kaanak, diniklara ko, hindi po kami kumakain ng baboy, hindi po kami ganun hindi po kami ganun. Kaya alam na kung nila. Siguro yung iba palihim na tinatawanan ako, siguro yung iba palihim na inuusig ako. I would rather be persecuted in the name of Yeshua. Amen ho ba mga kapatid? Because Yeshua is everything to me. Amen ho ba mga kapatid? Amen! Amen ho ba? Takot tayong sumunod. Alam niyo kung bakit? Tayo mga pastor, lalo na kung title giver, tatamaan ng mensahe mo, wow, mababawasan. Mga kapatid, yung church ho namin, tama si Pastora, hindi na ho pinipreach ang tithing, but people give their tithes. Amen ho mga kapatid? Meron ho kaming estudyante na bigay sa akin, Pastor, ito yung first fruit ko. Kasi literally, Pastora, first fruit niya, unang sweldo niya. Hindi ko alam kung saan niya nabasa yun, pero di ba ganun yung unang ani niya? Hindi niya hinintay yung first fruit, kundi binigay niya unang buong buo. Gusto niyo kong maiyak? Gusto kong maiyak. Kasi hindi naman ganun kalaki yung sweldo niya, pero isa lang ang nasabi ko, Ama, ang batang ito, pagpapalain mo, kasi gustong sumunod sa to. Amen ho ba mga kapatid? Tandaan natin, walang blessing pag walang obedience. Ang salvation by faith. Amen ho ba? Pero ang blessing by obedience, through obedience. Amen ho ba mga kapatid? Sasarahan, bubuksan ng langit sa pamamagitan ng pagsunod, hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen ho ba? Gusto mong matubo sa kasalanan, manampalataya ka, grace yan eh. Gusto mong pagpalain, sumunod tayo. Next.
Gusto ho nilang bumalik sa kanilang bansa, mga kapatid. Ang problema, ito ang problema, mga kapatid, the establishment of Israel, the war of 1948. The Zionist militias gained the upper hand over the Palestinians through skill and pluck, aided considerably by intra-Arab rivalries. Israel's declaration of independence on May 14, medyo binilisan natin yung history, noong May 14, na-declare na yung kanilang independence, was quickly recognized by the United States, the Soviet Union, and many other governments, fulfilling the Zionist dream of an internationally approved Jewish state. Neither the UN nor the world leaders, however, could spare Israel from immediate invasion by the armies of 5 Arab states, Egypt, Iraq, Lebanon. Ibig sabihin, malaya na sila. Ito na, bansa na sila, di ba? From 1919, talagang sa awa ng Panginoon, naging bansa sila. Pero tingnan niyo po sa susunod. Pagkatapos silang maging bansa mo uli, mga kapatid, diniklara silang isang bansa noong May 14, 1948. Ano nangyari, mga kapatid? The Israeli forces, desperately short of arms and training, still had the advantage of having just beaten all Hussein's irregulars and their moral wasai, etc. Ibig sabihin, mga kapatid, tingnan ho natin yung picture. Ibig sabihin, pagkatapos sila maging bansa, ang lagi lang natin kilala, yung 1948 na naging bansa sila. Pero huwag natin kalimutan, hindi pumapayag yung 5 Arab states. Ang gusto nila, bansa na kayo, tingnan naman natin ngayon pag nilusob namin kayo. Kung hindi, mawawalan ulit kayo ng tinatawag niyong teritoryo. Alam niyo, mga kapatid, ano ang nangyari? Ayan, tingnan niyo, 1948, nilusob sila. Tingnan niyo, ito 1948, 2023, tingnan niyo ang mga baril ho nila, mga kapatid. Ang mga baril ho nila, pickpock. Alam niyo yung pickpock, isang kasa, isang putok. Amen ho ba, mga kapatid? Tingnan niyo ang mga babae, mga kapatid. Noon pa man, girador na sila. Yan ang espiritu ng Israel. Hindi papayag na sila'y malupig. Kaya ngayon na may gera between Hamas and Israel, na naniniwala ako, mananalo sila uli. At lahat ng mga Messianic people, mananalo din. Dahil ang gera nila, gera rin natin. Amen o ba? Huwag tayong matakot ng pangaral ng Torah. Amen. Hayaan natin makilala ng mga taong ito, mga kapatid, na si Yeshua, si Adonai, mga kapatid, ang dapat sambahin, dapat habulin ng mga tao. Hindi tayo ang maghahabol sa kanila. Amen o ba? Amen. Hallelujah. Pastor, napakabad naman yung evangelism mo. Di ba? Pero sa totoo lang, mga kapatid, sabi nga ni Pastora, tapos na ho tayo sa pagbebe evangelism. Halos bilihin natin ng tao, bibigyan natin ng pabigas, bibigyan natin, mga kapatid, ng pangangailangan. Magsimba kayo, may 1 kilong bigas. Magsimba kayo, magiging scholar ang anak nyo. Pagkatapos makagraduate ng anak, nasaan na? Wala na. Bye-bye. Amen ho ba? Sa Biblia, ang tzedakah, mga kapatid, ay hindi ginagawang pangganyak. Amen ho ba? Yan ay kabutihan. Ibig sabihin, kahit hindi ka mag-share ng gospel, pwede mong ipadama ang iyong kabutihan. Hindi mo siya ginagawang pain. Ang pain sa isang tao, salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Meron po kaming daughter church sa Santa Maria. Isa po siyang lugar na kung saan tago. Napag-desisyonan po namin, lalo na ako, sabi kong gano'n, isi-share natin, Yeshua na. Yes, Jesus, para maintindihan, pero Yeshua na. Pangalawa, ang pagsamba, Shabbat na. Pangatlo, mag-feast na agad sila. Mga kapatid, ang bagal ng paglago, Pero mga kapatid, nakita ko yung paglago solid. 7 years na ho yung church, hindi natitina. Amen ho ba, mga kapatid? Taas nga po ang kamay ni Pastor Alvin at saka ni Pastor Connie para makilala. Sila ho ang mga assistant pastors ho, doon ho, mga kapatid, sa Peso Park. Yung kapatid ko yan, si Connie, yung nakapula ho. Kapatid ko po yan, mga kapatid, taga-QC ho yan. Galing ho kami ng Grace Baptist Church. Mga pinalaki ho kaming Baptist.
Mga kapatid, nung ako'y pumunta ng Bulacan at nung ako'y naging Messianic, mga kapatid, sila hindi pa sila Messianic. Isang araw, pumunta sila sa akin. Wala pa akong kayang ituro. Hindi pa ako natuturuan ni Pastor Ramil. Hindi niya po ako, wala pa akong alam. Ang alam ko lang Yeshua. Ang alam ko lang, kailangan sumunod sa Torah. Ang ginawa, pero Bible schooler po ako. Kasi ang mahirap po, pag-graduate ka ng Bible school, sabi ko, mukhang hindi na applicable dito yung lahat ng natutunan ko. So talagang nung nagpaturo po ako kay Pastor Ramil, ang dami ko pong in-learn. Ang dami ko pong in-learn. Tapos po, sinyeran ko tong kapatid ko, tsaka yung aking bayaw, sinyeran ko sila. Pinilit ko lang sa kanila, alam niyo kako, ang tunay na pangalan ni Jesus, hindi Jesus Yeshua. Siyempre, sila naman nag-research. Alam niyo, doon lang, doon lang. Mula QC, nagsisimba po sila ng Balagtas, Bulacan. Isang araw, yung kapatid ko hindi ho makapagsimba. Tayo nga ako. Yan. Kasi meron ho siyang asthma sa skin. Hindi ho siya makapagsimba, mga kapatid, kasi namamanas na po siya. As in, namamanas po siya, hindi nakasya yung kanyang sapatos, umiiyak na po siya. Pero yung gabing yun, siya pa po yun, nung gabing yun, pinadiwa sa akin ng Panginoon na kailangan namin ilehan siya. At nagkasundo kami, yun din yung pinadiwa doon sa ibang elder. Alam niyo mga kapatid, umiiyak siya kasi hindi siya makalakad, kasi namumutok yung kanyang binti sa maga, sa manas. Nilehans po namin siya. Nakaupo siya, ang tagal ho ng prayer. Messianic na po kami. Pero hindi pa po namin kilala si Pastor Ramil. Nasa transition na ho kami. Maraming umalis sa amin. Marami ho ang... Pero hindi ako nagdala ng galit sa kanila. Pinabayaan lang po namin. Okay, pag hindi tanggap. Okay, ganun talaga yun. Amen ho ba mga kapatid? Pinag-pray po namin yung kapatid ko. Alam nyo, binulungan ko siya. Sabi ko, Connie, umihi ka ba? Sabi niya, bakit kuya? Kasi ho, may dumadaloy na tubig dun sa kanyang kinauupuan. Normally, ang manas, para kung mailabas ang tubig, dapat iwiwi. Kaya nga may gamot na iniinom, pampawiwi. Sa kanya, hindi ho. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, sa mga pores niya, pinalabas yung tubig. Ilang tuwalya yung naipot, di ba, mahal? Si Pastor, sabi ko, mahal, kumuha ka ng mga tuwalya kasi bumabaha na unang literally, nilagyan namin yung kanyang palda, basang-basa na. Mga kapatid, and the rest is history. Ngayon, no, tayo ka, Connie, ginagamit na po siyang pastora, siya ba school teacher, at hindi na bumalik yung kanyang sakit. Kaya huwag natin sabihin na walang kapangyarihan sa pangalan ni Yeshua. Amen ho mga kapatid? Hindi ko i-debilin sa inyo na ang Jesus ay, di ba, na masama ang hindi ko i-debilin sa inyo. Ang point ko lang, kasama yan sa Hebrew root connection. Kasi sa Hebrew root connection, babalik ka doon sa mga original. Amen ho mga kapatid? Amen ho ba? Yung simpleng pananampalataya na yun, nakita ng nanay ko, yung nanay ko ho, mula ho Bulacan, nagsisimba na rin ho sa amin. At eto pa ho matindi. Hindi matinda, matindi. Eto ho matindi. May kuya ko ako mga kapatid. Lahat naman tayo may mga tinatawag na black sheep sa bahay. Yung kuya ko, matatawag namin siyang black sheep. Nagde-drugs ho siya. 60 years old na siya, pero Jeff Rocks pala yun, walang paki sa buhay. Sabi po. Magsi-60 na po siya mga kapatid. Nagkaroon po kami ng brigada ng panalangin. In-encourage ko kasi yung mga miyembro. Sabi ko sa kanila, ipag-pray natin yung ating, di ba sabing gano'n, yung gospel kailangan saan mag-umpisa? Sa Jerusalem. Ibig sabihin, mag-umpisa siya sa mga kaanak. Pinapangalan, yung mga anak ko, naka-assign sa kanya yung mga kapatid ko, yung panganay, yung bunso naman, pinapangalanan nila yung gabi-gabi o yun. Yung kuya ko mga kapatid, mula ho nung siya 13 taong gulang hanggang ngayong 55 anyos, nagda-drugs po siya. Actually, pinaplanuhan po namin siya na iparehab. Ito lang nung July. Pero nanalangin ako sa Panginoon, Ama ko, yung kuya ko, kung sa rehab siya gagaling, salamat po. Pero kung hindi, kasi ho, pumunta na ako, kasama ko na ho yung barangay. Ito lang nung July. Hindi ko lang ho sa inyo kinukwento, pero ganun ho yung battle ko. Alam niyo mga kapatid, yung kuya ko, nasa kwarto ho siya mga kapatid. Alam ko, wrestlingan yun. Pwersahan yun.
Alam niyo yung kuya ko nakatunog, lumayas. So nakahinga ako ng maluwag. Alam niyo yung ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng sakit. Sobrang sakit ng tiyan. Hindi makapupo. Feeling niya mamamatay na siya. At alam niyo ho ba, yung sakit na yun ang ginamit ni Yeshua para siya makakilala sa Panginoon. Nakakadalawang Shabbat na ho siya, kusa siyang umaatin sa church. From Quezon City. Sino makapagbabago sa akin? Ni si Carillo, Pastora, ayaw niya ng tikman ngayon. Anong gusto kong sabihin mga kapatid? Yan ang Hebrew root connection. May power siya mga kapatid. Hindi siya patay na relihiyon. Dahil isa siyang pakikibaka. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen po ba? Kagaya ng Israel, nakikibaka sila. Sige, next. Please.